Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Sa ulo ng mga balita, Ronda Pilipinas. pagsasampa ng kaso laban sa mga operator ng sinalakay na ospital sa Pasay pinag-aaralan na. Ronda Pilipinas. DOH nag-aanda na sa posibleng pagtaas ng kaso ng mga sakit tuwing tag-ulan. Ronda Pilipinas. Planong pag-aangkat ng asukal dinepensa ng grupo ng local sugar farmers. Ronda Pilipinas. DSWD humihirit ng dagdag pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, pero paano nga ba o gaano nga ba ka-epektibo ang 4Ps? Alamin mamaya sa siyasa. Ronda Pilipinas. Sa ibayong dagat, French government magdedeklara ng state of emergency bunsod ng tumitinding riot. Ronda Pilipinas. Sa sports, men's at women's volleyball teams ng NU itinanghal na champions sa season 86 ng UAAP. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Nino Mulak ibinenta ang kanyang famous trophy ng ₱250,000. Ronda Pilipinas. Pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad, takaw, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga ba ang pera usog sa mga babies? Tara, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Mayo 16 taong 2024. Sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., ito po yung lingkod, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Bago sa detalye ng mga balita, sa lagay muna ng panahon, asahan na ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras, bunsod ng easterlies at shoreline. Kabilang sa mga makararanas ng mga nasabing weather disturbances, ang Batanes, Cagayan at Isabela. Yung shoreline po yan. Yan pong shoreline ay ang pagtatagpo ng mainit at malamig na hangin. Ayon naman sa Pag-asa, wala pang namamataang tropical cyclone o low pressure area sa bansa sa mga susunod na araw. Gayunman, iisang weather disturbance lamang ang posibleng pumasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ronda Pilipinas. Pinag-aaralan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang pagsasampa ng kaso laban sa mga operator ng ospital na Taien Clinic and Laboratory Incorporated na sinalakay sa Pasay City kamakailan. Sa panayam ng DWIZ, inahayag ni PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz na patuloy nilang ine-investigahan kung paano nakapag-ooperate ang nasabing ospital ng walang otorisasyon mula sa lokal na pamahalaan. Lumabas din anya sa investigasyon na eksklusibo lamang sa mga Chinese ang nasabing pagamutan. Matatandang sinalakay
ang Tayaan sa Pasay na sinasabing mga pogo worker ang kadalasang nagpapagamot. Pinag-aaralan natin kung paano natin talagang papailan ng kaso itong mga nag-ooperate na ito. Kasi limang foreign nationals yung nakuha natin dito. Ano? Tatlo rito, tatlong doktor, di umano, dalawang Vietnamese doctors at isang Chinese doctor. Meron din tayo nakuwang isang Vietnamese nurse at isang pharmacist na Chinese. At kung mapapansin mo doon, pasok mo kasi doon, bago ka pumasok, makikita mo may Chinese character. From the outside, dyan makikita mo na may Chinese character. Kung kung Pilipino ka, hindi mo maintindihan na hospital pala yun. Idinagdag pa ng opisyal na kailangan mo nang humarap sa kaso ang mga nahuling dayuhan bago ipa-deport sa kanilang bansa. Magkasabay po kasi yan nung ni-raid po namin yan. Yun din po yung araw nung nagpapadeport po kami. Eventually, may de-deport din po natin itong mga nahuli po natin dito. Pero kailangan, panagutan muna po nila yung kanila pong kaso na isasampa natin sa kanila. Yan po ang tinig ni Undersecretary Gilbert Cruz na tagapangulo ng PAOCC sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Sa matala, dako naman tayo sa pag-uulat mula sa labas ng impilan. Plano ng gobyerno para matiyak ang seguridad sa pagkain iniimbestigahan o iimbestigahan ng Senado. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular ng bigas, pinaimbisigahan ni Senator Robin Padilla ang mga plano at hakbangin ng pamahalaan para matiyak ang seguridad sa pagkain. Sa inihaing resolution ni Padilla, ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan ang magsasagawa ng imbestigasyon in aid of legislation. Ayon sa Senador, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang plano ng gobyerno para tiyakin ang supply o sapat na supply ng pagkain dahil mahalaga ito sa kalusugan ng publiko sa pagbaba ng kahirapan, pag-unlad ng ekonomiya at katatagan ng ating lipunan. Ang patuloy anyang pagtaas ng presyo ng bilihin tulad ng bigas ay nagpapalalap sa kalagayan hindi lang na may hirap nating mga kababayan maging na mga nabubuhay sa fixed income o mga low-wage earner. Ayon kay Padilla, bagamat nagpatupad ng price ceiling sa bigas ang Administrasyong Marcos noong huling bahagi ng 2023 pero tumaas naman ng husto ang presyo ng bigas. Narito ay naghahay ng panukalang batas si Padilla na naglalayong mapalakas ang kapangyarihan ng National Food Authority para pangasiwaan ang supply ng bigas sa bansa. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa ring tampok na balita, nagsimula ng maghanda ang Department of Health tingil sa paparating na tag-ulan. Ayon kay DOH Officer in Charge Assistant Secretary Albert Domingo, malaking bagay para sa public health ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon dahil importante ang partisipasyon ng publiko upang labanan ang mga sakit. We are already para bang mobilizing the information materials and also priming all of the Centers for Health Development nationwide which are linked to our local government units. Nakasynchronize po yan na parang bago pa man sabihin ng Pag-asa na tagwalan na, alam namin, eto na. So mag-ready na tayo dun sa ating wild. Kaugnay nito, nagpaalala naman sa publiko ang kagawaran na mag-ingat sa nauusong sakit tuwing tag-ulan tulad ng waterborne diseases gaya ng influenza, leptospirosis at dengue o tinatawag na mga wild diseases. Yun pong waterborne, yung nangyayari nga po kasi dahil ang ating nagbabaha ho tayo, nagkakaroon tayo ng mga issues sa ating water supply. Kung sa panahon ng tag-init, nagkukulang. Sa panahon naman po ng tag-ulan, contamination, nakokontamina ang ating kalaban. Yung ay sa wild, yung influenza, dahil panahon nga po na nag-iiba-iba na o lumilipat ang panahon mula sa mainit papunta sa basa. Nagkakaroon tayo ng pagtaas ng mga sinasabing influenza-like illnesses, yung mga ubo, sipon, trangkaso. Yan po ang tinig ni DOH spokesman, Assistant Secretary Albert Domingo sa panayam ng DWIZ. Ronda
Pilipinas. Samantala, kinakailangan ng mag-angkat ng asukal ngayong taon. Ito ang binigyang diin ni United Sugar Producers Federation of the Philippines President Manuel Manolet Lamata sa panayam ng DWIZ matapos tutulan ni Senator Amy Marcos ang pag-aangkat ng asukal dahil kailangang suportahan ang mga local sugar cane farmers. Ipinalawanag ni Lamata na posibleng sumirit ang presyo ng asukal sa oras na mabigo ang pamahalaan na mag-angkat ng asukal at kulangin ang supply ng nasabing produkto. Well, una-una, pasalamat tayo kay yun ang champion natin ngayon sa sugar industry. She really cares for our sugar farmers po. But we're also yung mga customers natin, which is the consumer. Hindi naman pwede na matamaan yung ating consumers. They have to pay very, very high retail prices kasi paubos na yung asukal. Kasi very simple lang yan. Kung wala na tayong asukal, siyempre sisipa yung presyo. So, kailangan ikokontrolin din. Kailangan everything has to be balanced. Samantala, aminado naman si Lamata na lubhang naapektuhan ang sugar cane industry, sugar production, lalo sa lalawigan at sa isla ng Negros, bunsod ng El Nino kung saan pinatay na nga ng matinding tagtuyot ang ektaryang tubuhan. Hindi biro ang El Nino dito sa probinsya. Grabe. You know, alam naman ninyo, farmer ako. I wake up very early, go to the fields. Ngayon po, at 7 a.m. pa lang, sobrang init. Hindi mo matiis talaga. Ang sakit-sakit ng araw. Ang sakit ng tama ng balat sa araw. Grabe. And then, yung tubo natin po, hindi lang tuyo. It died. Patay na po. Patay na. It dried up talaga. Kahit yung mga baka at kalabaw, hindi na kumakain kasi wala na, hindi na green. Pumayat na rin. Problema talaga. Yan po ang tinig ni UNIFED President Manuel Lamata sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Sa iba pa ring balita, tanggap tayo ng isa pang report. Paano kalang magpapalakas sa propesyon at kapakanan ng mga kumadrona aprobado na sa Kamara? Ang pag-uulat mula naman kay Patrol 11 Tina Nolasco. Sa botong 186 na pabor, tuluyan ang nakapasa sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara ang House Bill 10079 o ang Act Strengthening the Practice of Midwifery as a Profession in the Philippines. Layo ng nasabing panukala na palakasin ang regulatory at professional practice ng mga midwife sa bansa sa pamagitan ng pagpapawalang bisa sa dalawang lumang batas. Kabilang sa mga ito ang 64 na taon ng batas na Philippine Midwifery Law at Philippine Midwifery Act of 1992 na 32 taon nang umiiral. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, maituturing na backbone ang maternal at child care ang mga midwife o kumadrona kaya't dapat lamang anyang bigyang pugay at parangal ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga ito na silang nangangalaga sa mga ina at bagong silang na sanggol. Oras na maisa batas, magkakaroon ng Board of Midwifery na bubuin ng 4 na miyembro na mapapasailalim sa Philippine Regulatory Commission. Midwifery Board ang mangangasiwa at magre-regulate sa nasabing profesyon at may kapangyarihan na mag-issue, magsuspende o bumawi ng Certificate of Registration. Gayon din ang may kapangyarihang magsagawa ng mga investigasyon at pagdinig ukol sa mga reklamo sa midwife. Ang sino mang lalabag sa mga probisyong nakapaloob sa panukala ay posibleng pagmultahin ng 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos o makulong ng 2 hanggang 7 taon. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Reports. Iba pa ring balita, dapat nang magtulong ang Senado at Kamara sa pagtalakay sa mga mahalagang panukala gaya ng pag-amienda sa Rice Tariffication Law o RTL na layuning gawing abot kaya ang presyo ng bigas. Ito ang panawagan ng ilan sa mga lider ng mababang kapulungan makarang lumusot sa ikalawang pagpasa ng ang House Bill 10381 na layuning amiendahan nga ang RTL. Ayon kay Davao Oriental Representative Chino Alvario, dahil may kamera lang legislatura ng bansa, hindi maaaring gumawa ng batas kung hindi magkakasundo ang dalawang kapulungan. Marami na anyang ledak priorities ang sumailalim
sa marathon hearings at mga issue na tinalakay sa Kamara at maaring ikonsidera ng Senado na silipin kung ano talagang namumuo sa loob ng mababang kapulungan. Binigyang din naman ni Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez ang kahalagaan ng kolaborasyon sa pagitan ng Senado at Kamara sa mga panukalang prioridad ng administrasyon. Samantala, sinabi ni Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, Chairman ng House Committee on Muslim Affairs, sa may mga pagkakataon na may impluensya ang political timing sa pag-aksyon ng mga senador. Ronda Pilipinas. Samantala, DSWD humihirit ng dagdag pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Pero ano nga ba o gaano nga ba kaepektibo ang 4Ps? Narito ang isang siyasat special report mula kay Dennis Antenor Jr. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kasabay ng hindi maaawat na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ng pagkain, bunsod ng inflation. Lumiit man ang halaga ng pera, kabilang ang ipinamahaging financial assistance ng gobyerno sa mga mahihirap. Dahil dito, isinusulong ng Department of Social Welfare Development na itaas na ang cash grants na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pangunahing layunin ng 4Ps ay iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program sa ilalim ng DSWD. Target din ng programang tuldukan ang labis na kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pag-i-invest sa kalusugan at edukasyon ng mga batang edad hanggang 18, lalo na ang mga nag-aaral. Kasalukuyan nag-ooperate ang 4Ps program sa 79 na lalawigan at merong mahigit 4 na milyong household beneficiaries. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao, panahon na upang i-adjust ang natatanggap na 4Ps cash aid. Nito lamang Abril, bahagyang lumundag sa 3.8% ang inflation rate kumpara sa 3.7% noong Marso. Sa katunayan, anya ay nakikipag-ugnayan na sila sa National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority sa pagtukoy kung magkano ang dapat idagdag sa buwanang cash grants para sa mga benepisyaryo. Ang DSWD nakikipag-ugnayan gaya na nabanggit ko sa NEDA at sa PSA para ma-future-proof natin ang cash grants and masiguro natin na makakaution yung mga spikes. Makakaution ito sa mga spikes na it may be caused by inflation. Yeah. So yan yung reason kung bakit tayo ay nakikipag-ugnayan para nga sa proposed adjustment noong 4Ps cash grants. Maaari rin anyang i-adjust ang cash grants sa pamamagitan ng mga nakatenggang panukalang batas sa Kongreso. There are also legislative measures filed in the House na nag-a-amend ng 4Ps law. At isa nga po sa mga proposed amendments doon ay yung pong adjustment doon sa cash grants na tinatanggap ng mga beneficiaries. Kung matatandaan po natin, under the educational cash grants po kasi, ang mga batang enrolled in elementary ay makakatanggap po ng 300 pesos per month. For those enrolled in high school, sila po ay makakatanggap ng 500 pesos. And those enrolled in senior high school naman ay 700 pesos monthly. That's for their educational grant. But of course, we understand kasi na yung pag-adjust ng cash grants ng mga 4Ps beneficiaries, hindi lang po yan timely because of the economic vulnerabilities that they are facing, but also may-ari rin niyang i-preserve yung value ng mga grants. Bagamat maaaring salubungin ng mga hamon ang hirit ng DSWD na dagdag pondo, nakahanap naman ng ilang kakampi sa Kongreso ang kagawaran upang isulong ito. Pero talaga nga bang naging matagumpay o naging epektibo ba ang nasabing programa? Kabilang din sa tanong ng ilang kritiko ay kung nabawasan ba ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino sa pagpapatupad ng 4Ps. Ilan sa mga nagpatunay ng pagiging epektibo ng programa si Aling Maricel Peña, residente ng Taguig City na voluntaryong lumabas sa 4Ps makaraang maging miyembro simula noong 2010.
Ayon kay Maricel, noong una ay hindi siya makapaniwalang makakapasok siya sa programa, pero nang makapasok siya ay nagpursigi siya upang makapagbagong buhay. Mula sa dating pagiging sugarol at nagpapataya ng wedding, aminado si Aling Maricel na malaki ang naitulong ng 4Ps upang makawala siya sa kukunang labis na kahirapan. Ngayon ay nagtatrabaho na siya maging ang kanyang asawa sa local government ng Taguig at tumutulong na rin sa mga kapwa 4Ps member. May nagsabi sa akin na, ate, kasama ka na po doon sa programang Patay Gutom. So yung pagkabigkas ng ganong, so ano Patay Gutom? Hindi pala Pantawid Pamilya Program. Kung tawagin, Pantawid Gutom. Hindi po ako naniwala. Naniwala po ako pagdating ng March 28, nakatanggap po kami ng 2,800 dito po sa bangko. Samantala, nilinaw naman ni DSWD Director 4 Gemma Gabuya, National Program Manager ng 4Ps, na hindi naman dapat panghabang buhay ang pagiging 4Ps member. Ipinunto rin ni Gabuya na hindi dapat iasa ng mga miyembro ang lahat sa gobyerno dahil sila rin mismo ang gagawa ng paraan upang makaahon sa kahirapan at instrumento lamang ang 4Ps para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga dukha. Diba, marami na rin tayong mga professionals, mga engineers, di ba? So, parang to make some balance, di ba? Meron naman, kasi talagang kung magsisikap ka, di ba? Kahit wala namang 4Ps talagang bakit noon yung mga mahihirap, di ba? Nakakapagpatapos, hindi ko na lang nilalang yung farming, pero, di ba? Talagang nagsusumika kasi nakikita nila yung hirap. So, both sa akin itong messaging natin sa beneficiaries mismo. Dapat yung maramdaman nila na, of course, government is there because they need it. Pero, meron silang accountability and responsibility in bringing back to the government or to the community. Parang yun ang gusto kong... Para naman sa siyasat team, mahalagang ipakita ng gobyerno sa pangunguna ng DSWD ang kabuwang assessment sa 4Ps na maaaring maging batayan ng Kongreso sa kanilang hirit na dagdag pondo o supplemental budget. Bukas din kami sa panig ng mga mambabatas upang mabusisi pa ng husto ang mga maaaring pagbabago sa programa. Naniniwala rin ng siyasat team na importanteng tugunan ng gobyerno o tuluyang tuldukan ang problema sa kahirapan. Subalit pinakamahalaga ay mahikayat at mabuksan ng pamahalaan ang isip ng mga dukha upang magpursige sa buhay at makaalpas sa pagkakasadlak sa kahirapan. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Santanor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Kumusta mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw. Up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Pagbabalik po ang Ronda Pilipinas, makalipas lamang po ilang mga paalala oras.
Oy, happy birthday kay Councilor Gerard Teruel ng Calamba. Oras 10:30. Ronda Pilipinas. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Ronda Pilipinas sa oras na alas 10:35 ng morning. Tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang gobernador po ng Tarlac, si Governor Susan Yap Sulit. Magandang umaga po, Gov. Welcome po sa DWIZ Aliw 23. Drew Nasino po, Gov. Magandang umaga sa iyo, Drew, at sa lahat ng tagapakinig mo. Good morning po, Gov. At batid namin kayo ay busy at talagang itong issue po na ito sa Pogo dyan po sa Bamban, Tarlac ay talagang putok na po itong issue po na ito, Gov. Ano ho ba ang inyong initial reaction nung salakay? Unahin po muna natin nung sinalakay po itong isa sa pinakamalaking Pogo hub sa bansa dyan po sa Bamban. Of course, I was surprised like everyone else kasi alam mo, Drew, we didn't know. I'll be honest, talagang hindi namin alam na may Pogo because we have been against it on the Sangguniang Panlalawigan. The provincial government has had, mula pa nung 2021 that we are against any illegal gambling and activities like this. Okay. So, you were surprised, ika nga, doon po sa balitang yan. Pero, eto pa ho ang isa pa ho talagang, kumbaga, isang malaking katang-isip po itong bumabalot dyan po sa alkalde po ng Bamban na ngayon po ay ginigisa po ng Senado. Kaugnay nga ho dyan sa pagsulpot ng napakalaki pong Pogo hub po dyan. Kamusta ho ba ang inyong rapport, ang inyong pong pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan kay Mayor Alice Go po ng Bamban? Mayor Alice has performed well yung kanyang duties as mayor, no? She ran for mayor in 2022 and she won, 'di ba? Tapos a few months later, her council approached me and introduced her to me because nga her performance in the municipality has been well, no? She's liked by the community, she has improved the town. So and she applied to join our party. So in fact, this is the first time that the municipality has been awarded an SGLG due to her good performance. Okay. So far, so good ang kanyang performance. Pero yung background ho kasi, Gov, ito ho talagang kine-question po, ano po, at hindi lamang po ng mga senador o ng kung sino pa man, COMELEC. So, meron ho ba kayong idea or let's say kumbaga nakuha pong mga impormasyon hinggil po doon sa background po ni Mayor Alice? As far as I know, she's Filipino because she was able to run for public office. She was proclaimed. She has a Philippine passport. Beyond that, no. As to the question of her nationality, hanggang dun lang ang alam ko, di ba? Okay. People from the municipality know her naman that her family has a hog business dun sa lugar for many years. So, mostly our engagement is because of work, no? What to do for her town and all. So, ganun lang lalim yung aming pagkakilala sa kanya. Sa inyo ho bang tingin, of course, may mga susunod pang hearing ho nito, ano ho ba ang posible ho maging hakbang naman ho ng provincial government po sakali pong mapatunayan nga na nagkaroon nga po ng kumbaga pineke ni Mayor Alice yung kanya pong mga dokumento, let's say, yung kanyang birth certificate. Meron ho ba kayong mga inihahanda po na mga hakbang, Gov?
Of course, we will look into the legal matters with that. She'll have to prove herself, no, with regards to her nationality. But before anything else, no, kasi Drew, gusto ko lang tong share. Opo, sige po. Nasusurprise siguro ang ibang tao, bakit wala kaming kinalaman, wala akong knowledge nung gaming, nung Pogo sa area. Sige po. The licensing agencies have excluded us provincial governments when they issue these licenses, di ba? And walang clearance required from us, walang notification, walang endorsement needed. So, truly, I don't understand na if we see na ganito na pala yung Pogo, ngayon na pwedeng nagagamit for scamming or for illegal activities na trafficking, and now it has become even a threat online national, crime, national security. And our legislators this is not the first time, they've been doing investigations previously. Bakit hindi nag-change ang policy ng government with regards to this, di ba? So, kami, ganun lang yun ang alam namin, nothing, because we've never been informed, and tahimik kami dito. Our kapulisan nga, in fact, has been consistently number one in the region. So, meaning, we were blindsided with regards to this. Hopefully naman sana, the licensing agencies let us know that something is there para kami rin naman aware, and we will be able to safeguard and, check. Pero wala di ba? So blanco kayo doon, Gov. Yes. Okay. Opo. Ma'am, ano ho sa tingin ninyo ang magiging epekto po nito sa kabuuang imahe po ng lalawigan? I hope it doesn't tarnish, because Tarlac has been a very peaceful province, diba? We've my mayors here work hard, and we have already we worked hard para makilala probinsya namin, no? Okay. Sabi ko nga, in terms of tourism, previously kilala lang kami as a stopover to as a wee stop, no? So we've taken a lot of effort na para makilala and to brand our province, not only dito sa Pilipinas, and we've done efforts internationally uli. Sayang, no? Hindi dapat madamay lahat. So this is an isolated case. Hopefully that Mayor Alice is able to defend herself and present ba yung background niya, na ma-prove niya na talagang Filipino siya, which, as so far as I know, how can you get a Philippine passport if you're not a Filipino citizen, di ba? Or even run for a public office if you're not. Opo. Ma'am, are you open, just in case na ipatawag ho kayo sa Senate hearing regarding po dito sa pagsulpot nga po ng Pogo dyan po sa inyo pong lalawigan? It has nothing to do with me. What will I say? We were not informed. We were not, diba? We're not in the process when they issue these licenses, Okay. Diba? So, hindi probably kailangan, we don't issue we don't issue business permits. Hindi na trabaho namin 'yon. So, parang pinupunto ho ninyo, may ito ba nung nakarang administrasyon pa, Gov? Probably? There was a previous raid before. Okay. And then, so why issue another one again, di ba? Okay. If there were cases like that na. So, as far as we were concerned, that time, it has stopped already. Wala ho bang ibang mga lugar sa Tarlac na may kahalintulad po na ganyang business operations, Gov? As of now, wala, no? So, but we will be more vigilant already for any activities like this. Ma'am, baka meron ho kayo mga panawagan, karagdagan pa ho mga detalye, at syempre yung sa panawagan din ho sa ating ho mga mambabatas hinggil nga po dito sa issue pong kinasasangkutan ng isa po sa inyong pong alkalde dyan po sa Tarlac. I think we in government have to review and really go over our policy. If we feel that this activity, this business is no longer... Kasi ako, my stand always has been, Pogo does not really benefit
us. Wala namang ini-employ na local yan di ba? Yeah. To us, it doesn't benefit. Wala man kaming share. If anything, there's no share sa local economy namin yan and so the national government, I think, should review Okay. their policy on this, diba? Para namang hindi kami yung so that hindi kami yung provincial governments ang tinatamaan later on because we've been blindsided, diba? And continuously there have been several raids not only in my province but in other areas too. Nako. Sige po, ma'am, aabangan po namin ang mga susunod na kabanata at good luck po, ma'am. Marami pong salamat sa inyo. Magandang umaga po, Gov. Thank you, Drew, for Salamat this opportunity. Salamat po. Alright, magandang umaga po. Yan po si Governor Susan Yap Sulit ng lalawigan ng Tarlac. Ronda Pilipinas. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating pong DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kayong chance ang manalo ng 1,000 piso siyempre, 500 pesos kapag tama ang 5 combination at isa pang 500 pesos kapag mayroon kayong Bingo Plus app. Simple lamang pumanalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text siyempre ang sagot sa numerong 0960-880-6424. Ulitin po natin para sa mga tagapakinig, 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, edad, address at syempre yung 5 combination of the day. At para po sa ating ikalawang kombinasyon ngayong araw, sa letra po ng I. Sa letra ng I, 27. I, 27 na nakikita rin ho ninyo sa inyo pong mga screen, sa inyo pong Facebook, sa inyo pong YouTube. Napapanood din po ninyo yan. Abangan pa mamaya sa Balitang Bayan ang ikatlong kombinasyon. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Happy Fiesta muna dyan sa Pascual Masbate. Happy Isla Rancho Festival. Happy Fiesta. At syempre, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating yung mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumeya. Mapa anniversary, birthdays o simpleng mga merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Kumeya Bihon, Kumeya Palabok at Kumeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumeya 3Q Bihon. Ay naku, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas, makalipas na may ilang mga paalala oras. 10:49. Ronda Pilipinas. Okay, habol po natin ang ilang pa mga report pero dito muna tayo mula sa PCSO. Pag-request ng medical assistance sa PCSO, alamin po natin narito ang isa pang report. Hindi na pahirapan ang paghingi ng tulong sa PCSO dahil digital na ang pag-request ng medical assistance. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Individual Charity Assistance Division, Charity Assistance Department ng PCSO, basic na lamang ang mga kailangang gawin para maka-avail ng tulong o serbisyo ng PCSO. Pakinggan natin ang kanyang payag. Para po sa mga magre-request po ng tulong, ito po ay i-email nyo sa ncrmap@pcso.gov.ph. Diyan po makakatanggap kayo ng notification. Between 8 to 5 lang po ang pag-i-email. Kasi po walang sasagot sa email outside these hours kasi po wala ng trabaho.
Mondays to Fridays po ang pag-email. Yun po ang aming basic na kailangan nilang gawin. At susundin lang po nila, makikita sa website po namin kung ano yung mga kailangang dokumento. Pumunta lang sa e-services, sa downloadables po, at makikita po nila doon yon. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam mo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Dako naman tayo sa pag-uulat mula sa probinsya. Isang miyembro ng rebeldeng komunista arestado sa Cagayan. Detalye buot kay Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Arestado sa bisa ng Warto Bares ang isang CTG o Communisters Group ng ito ay itinuturing na top 1 most wanted person sa listahan ng Regional Women and Children Protection Desk sa bayan ng Alcala, Cagayan. Inilala ang suspect na si alias Jack, 24 years old, magsasaka at residente ng bayan ng Gataran. Ayon sa ulat, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong February 26, 2024 ni Honorable Nel John Asuncion para sa krimeng 7 bilang ng rape na walang piyansang inrekomenda. Nasa kustodya na ngayon ng Alcala Police Station ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon bago iharap sa kinukulang korte para sa wastong disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat ang simpilang may tutong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Men's at women's volleyball teams ng National University itinanghal na kampiyon sa Season 86 ng UAAP. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. 2 trophy ang iuuwi sa Hokson ngayong taon. Yan ay matapos magwagi ng men's at women's volleyball teams ng National University sa Season 86 ng UAAP. Sa men's volleyball, tinapos ng Bulldogs ang kanilang season kontra sa University of Santo Tomas sa loob ng 4 sets, 25-21, 22-25, 25-17 at 25-15. Ito ang ika-4 na sunod na championship ng NU Men's Volleyball Team, isang rare feat na huling nagawa ng UST noong season 70-74. Itinanghal si Owa Retamar bilang Finals MVP. Sa women's volleyball naman, pinataob rin ng Lady Bulldogs ang UST Golden Tigresses sa loob ng 4 sets, 25-23, 23-25, 27-25 at 25-16. Ito naman ang ikalawang kampyonato ng Lady Bulldogs sa loob ng 3 seasons. Itinanghal na Finals MVP si Alisa Solomon na gumawa ng 27 points na may 19 attacks, 4 blocks at 3 service aces. Samantalang ang 2-time MVP na si Bella Belen ay nagtala ng 19 points. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ninya Mulak, ibinenta na ang kanyang famous trophy ng kalahating ₱1,000,000. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tumataginting na ₱500,000 ang halaga ng trophy na naibenta na dating child wonder na si Nino Mulak. Ibininta ni Nino ang kanyang Best Child Performer Trophy na kanyang natanggap mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS halos 5 dekada na ang nakararaan. Ayon kay Nino, nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang trophy dahil ang dami-dami niya raw FAMAS Award, pero ang problema umano, hindi niya naalagaan ang mga ito. Sinabi na
aktor kay Boss Toyo na kung ilalagay nito sa kanyang museum at mga ngako itong ipaparestore ay bibigyan niya ito ng isa at ipinakita nito ang kanyang trophy na natanggap noong 1977 bilang Best Child Performer. Unang tawad ni Boss Toyo ay 100,000 piso hanggang sa mag-agree sila sa ₱250,000 piso. Nilinaw naman ni Boss Toyo na hindi pumunta sa kanya si Nino para ibenta ang trophy nito, kundi siya ang nakiusap dito kung pwede siyang makabili ng isang famous Best Child Actor trophy nito. Sinabi naman ng aktor na dahil 5 naman ang kanyang famous trophy, kung kaya't napapayag siya nito pero may kondisyon nga na kailangan nitong i-restore at gawing parang bago at ilagay sa museum nito. At iyan aking balitang showbiz para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa Ronda Pilipinas. Ngayong araw po na ito ng Thursday, ngayon po Mayo 16 ng 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU23, sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod Drew Nasino na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At teka lang, isa pa tama quote for the day nga pala po ang ating bibitawan ngayon po nga araw po na ito. Sa buhay, hindi mo kailangang mauna. Ang importante, umuusad ka. Yan po ang mahalaga ay makamit po natin ang tagumpay po natin sa ating pong buhay. Hindi po tayo dapat nakikipag-unuhan. Meron po tayong kanya-kanyang timeline. Yes, may timeline siya. May timeline yung iba, may timeline ka rin. May time, iba-iba po ang ating paguhit po ng palad. At mahalaga po umuusad. Kahit napakabagal po, importante po ay marating po natin ang ating pong patutuguhan. Susunod na po! Yes, yo Topacio, kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Miss Dewey De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.